Mabilis na nakarating si Sara Duterte sa Ateneo de Zamboanga University matapos ang nangyaring shooting incident sa Zamboanga City. Agad siyang nagpunta at nagpaabot ng pakikiramay sa mga naapektuhan ng insidente. Sa isang banda, natural lamang na makiramay ang isang public official sa mga biktima ng isang trahedya. Pero naging kapansin-pansin ang bilis ng kanyang pagpunta at ang malaking atensyon na nakuha nito. Mas maluwag na ngayon ang kanyang schedule kumpara noong siya pa ang Secretary ng Department of Education. Kaya mas madali para sa kanya na makapunta agad sa isang lugar na nangangailangan ng public attention. Pero dito nagsisimula ang political comparison. Noong si Sara Duterte pa ang Secretary ng Department of Education, ginagamit ngayon ng kanyang mga taga-suporta ang kanyang panahon sa ahensya bilang halimbawa ng umano'y mas maayos na pamamahala. Ngayon, dahil may nangyaring shooting sa isang paaralan, napupunta naman ang atensyon sa kasalukuyang Secretary ng Department of Education. Parang ganito ang gustong palabasin. Noong si Sara Duterte ang nakaupo, walang ganitong insidente. Ngayong iba na ang sekretary, may ganitong insidente. Pero hindi ganoon ka-simple ang responsibilidad ng isang Department of Education Secretary. Hindi maaaring otomatikong ituring na personal na pananagutan ng kalihim ang bawat krimen na nangyayari sa isang paaralan. Ang Department of Education ay may napakaraming paaralan, guro at estudyante sa buong bansa. Ang seguridad sa mga paaralan ay nangangailangan ng koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at local authorities. Kaya hindi tama na gamitin lamang ang isang shooting incident para palabasing ang kasalukuyang kalihim ang dahilan kung bakit ito nangyari. At kung gagamitin naman ang kawalan ng isang partikular na insidente noong panahon ni Sara Duterte bilang patunay na mahusay siyang namuno, kailangan din tingnan ang mas malaking larawan ng kanyang naging pamumuno. Dito pumapasok ang isa pang sensitibong usapin. Ang mga biktima ng extrajudicial killings o EI. Sa mga nagdaang taon, maraming pamilya ang humarap sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay dahil sa mga insidenteng iniugnay sa extrajudicial killings. Hindi kasing laki ng atensyon ang nakikita sa mga pamilyang ito kapag ikinumpara sa mga pagkakataong may malalaking insidente na nagiging sentro ng media attention. At dito nagiging kapansin-pansin ang pagkakaiba sa public appearance. Sa isang school shooting, mabilis na nakikita si Sara Duterte sa lugar upang makiramay. Pero sa mga pamilya ng mga biktima ng EI, hindi naman siya nakikitang personal na dumadalaw sa lahat ng mga pamilyang dumaan sa ganitong uri ng trahedya. Hindi ibig sabihin nito na walang pakikiramay o concern sa mga biktima. Ang punto ay ang consistency. Kung ang isang public figure ay mabilis na pumupunta sa isang lugar kapag malaki ang public attention, natural lamang na mapansin ng publiko kung bakit hindi ganoon kapansin-pansin ang presensya sa ibang mga kaso kung saan mayroon ding mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Dahil pare-pareho namang tao ang mga biktima. Pare-pareho silang may pamilya. Pare-pareho silang may mga mahal sa buhay na naghahanap ng hustisya at kasagutan. Kaya hindi dapat nagkakaroon ng pagkakaiba sa halaga ng pakikiramay depende sa kung gaano kalaki ang media coverage ng isang insidente. At dito lalong nagiging komplikado ang political narrative. Kapag mabilis na nakapunta si Sara Duterte sa isang lugar ng trahedya, nagiging pagkakataon ito upang ipakita ang kanyang pagiging present at concerned sa mga ordinaryong Pilipino. Samantala, kapag may ibang trahedya na hindi niya personal na pinupuntahan, maaaring gamitin naman iyon ng kanyang mga kritiko upang questionin ang kanyang priorities. Ganito umiikot ang political image. At habang papalapit ang 2028, bawat kilos ng mga political personalities ay masusing tinitingnan ng publiko. Bawat pagpunta, bawat pagbisita, bawat pakikiramay, bawat pahayag. Lahat ay maaaring maging bahagi ng political narrative. Kaya hindi rin dapat gamitin ang isang trahedya bilang simpleng pagkakataon upang itaas ang imahe ng isang personalidad at ibaba naman ang kasalukuyang liderato. Lalong hindi dapat gamitin ang isang shooting incident upang agad na ipasa ang sisi sa kasalukuyang Secretary ng Department of Education. Kung may problema sa seguridad ng mga paaralan, kailangang tingnan ang buong sistema at ang aktual na naging dahilan ng insidente. Hindi sapat ang simpleng paghahambing na noong panahon ni Sara Duterte ay walang ganitong insidente at ngayon ay mayroon. Dahil ang krimen at karahasan ay hindi nagsisimula at nagtatapos sa isang Secretary ng Department of Education. At kung pag-uusapan naman ang pakikiramay sa mga biktima, dapat pare-pareho ang pamantayan. Ang isang batang namatay sa loob ng paaralan ay may pamilyang nagluluksa. Ang isang taong nasawi sa isang insidenteng iniugnay sa EI ay mayroon ding pamilyang nagluluksa. Parehong may halaga ang kanilang buhay. Parehong may karapatang marinig ang kanilang pamilya. Parehong nangangailangan ng hustisya at pananagutan. Kaya hindi dapat maging selective ang pakikiramay. Hindi rin dapat nakadepende sa kung gaano kalaki ang camera coverage o kung gaano kalaki ang political mileage na maaaring makuha. Ang mabilis na pagpunta ni Sara Duterte sa Zamboanga ay maaaring makita ng kanyang mga taga-suporta bilang isang magandang halimbawa ng pakikiramay. Pero para sa kanyang mga kritiko, nagiging pagkakataon naman ito upang balikan ang ibang mga trahedya na hindi niya personal na pinuntahan.
At habang nagpapatuloy ang political battle, lalong nagiging mahalaga ang consistency. Kung tunay na concern ang mga biktima, dapat walang pinipiling trahedya. Kung tunay na mahalaga ang kapakanan ng mga Pilipino, dapat hindi lamang sa mga insidenteng mataas ang media attention nakikita ang pakikiramay. At kung gagamitin ang isang insidente upang ipakitang mas mahusay ang isang dating sekretary kaysa sa kasalukuyang kalihim, kailangang tingnan ang buong konteksto. Hindi sapat ang isang shooting incident para husgahan ang buong Department of Education. Hindi rin sapat ang kawalan ng isang insidente noong nakaraang panahon para ideklarang perpekto ang dating pamumuno. Ang tunay na sukatan ay kung paano pinoprotektahan ang mga estudyante, paano tinutugunan ang mga problema sa paaralan, paano pinapangalagaan ang mga pamilya ng mga biktima, at paano hinahanap ang hustisya sa bawat kaso. Dahil sa huli, hindi dapat ang political image ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga ay ang buhay ng mga Pilipino. At sa bawat trahedya, dapat pareho ang halaga ng pakikiramay.